ano daw, inauguration, inauguration ng world class controlled climate magnolia poultry farm. Ano to? Is this something na Filipinos should be proud of? Kasi meron tayong world class na controlled climate. Ano to? Poultry farm. In what ways na magbe-benefit dito yung mga farmers natin o yung mga Pilipinong naghihikaos o naghihirap? Kasi tignan nyo sino ba ang kasosyo dito? Sino ba ang involved dito? Mga private na mga businessman. So ano to? Gagamitin ang pondo ng taong bayan para popondohan yung private enterprises, private groups, private business people para bigyan sila ng sariling business. Paano naman ng taong bayan? Sino bang kasosyo dito? Sino bang involved dito? Walang iba kundi si Ramon Ang, Magnolia, San Miguel. I mean, paano magbe-benefit yung taong bayan dito? Ano to? Public property? Public business ba ito o private ones? Kasi kung public ito at sinasabi natin na ito ay inauguration ng world-class climate control na poultry farm, edi dapat yung ipapangalan natin dito is 'di ba? Philippine poultry. Okay? Or Philippine chicken. Yung mga ganun. Anong pangalan pa rin yan? Walang iba kundi Magnolia. Okay, Magnolia o kaya San Miguel, beer na naman, San Miguel, Philippines. Pinapayaman, sinong yumayaman dito? Sila lang. Paano yung taong bayan? Tapos, binigyan ng importansya. Anong title nito? Anong event ito? Tingnan natin anong event. Ayan ang event na ito ay inauguration daw ng Magnolia, San Miguel. Sino yan? Si Ramon Ang. No, bilib na bilib kayo doon sa mga motivational words ni Atong ang tuloy ni Ramon Ang. Syempre businessman yan ni. Tapos makita-kita natin kasosyo ng gobyerno ang private entity. Buti sana kung pangangalanan nila yung poultry na yan ng Philippines para flagship ng Pilipinas. Ibig sabihin yung sinasabi ni Marcos noong siya ay nangangampanya na magiging self-sufficient daw tayo ang mag-i-export. O di maganda na ang i-export natin ay halimbawa itong mga chicken, live chicken, i-export natin at anong pangalan? Philippine chicken. Okay? Para flagship natin. Anong pangalan? Magnolia. Saan kukunin yung pondo niyan? Yung sinasabing magba-branch out. Magnolia Magba-branch out daw sila buong bansa. Saan-saan. Tingnan natin kung saan-saan nga ba ang location nito. Padadamin nila yung ganyan. Tapos, magba-branch out daw sila kung saan-saang bansa. Diyan, sa Davao, sa Misamis Oriental, sa Negros Occidental, Iloilo, Cebu, Camarines Sur, Quezon, Batangas, Bataan, Bulacan. Wow! Whole nation! Buong bansa. Pero ang tanong, kaninong business ba yan? Business ba ng taong bayan? Nakita ninyo? Magnolia Poultry. So, sino makikinabang dyan? Taong bayan nga ba? Okay, sasabihin natin, di magpuproduce ng trabaho yan. Magpuproduce ng trabaho. Pero sino-sino lang ang makikinabang? Ang ibig kong sabihin dito, yung sana makikinabang ang buong bansa, yung may revenue ang bansa natin. Kasi yung revenue na yan, magagamit yan papunta sa lahat ng tao. Yung ito, ganito, yung makakapasok lang sa Magnolia, yun lang mabibigyan ng trabaho. Sila lang din yun. 100 million ang Pilipino. Hindi ito magnitude na magikinabang yung buong bansa. Kasi ito ay private entity. Tapos sasabihin,
Inauguration. Inauguration. Pag sinabing inauguration is something na andyan yung Pangulo, siya yung mag-grace doon sa pag-open ng isang project ng gobyerno para sa taong bayan. Pero ito, ano to? Project ng gobyerno para sa business nila with si Ramon Ang, yung San Miguel, yung Magnolia. Hindi ito ang inaasahan ng taong bayan na inauguration. Just like for example, yung panahon ni PRRD, yung mga natin, yung road construction natin, o kaya yung mag-inaugurate ka ng bagong satellite o satellite na sariling atin, o satellite ng Pilipinas na pinalipad na nasa outer space, kumbaga yung mga ganyan, something to be proud of. O kaya merong flagship ang Pilipinas na sariling technology natin, like for example cellphone, kagaya yung halimbawa yung South Korea, meron silang Samsung, China meron silang Huawei, kumbaga flagship natin. O kaya merong bagong project ang Pilipinas, Philippine car, tapos i-export ng Pilipinas, meron silang sariling gawa na Philippine car, halimbawa Jeep. Kasi tradition, kumbaga ng Pilipinas. Tapos marami ang mag-order na ibang bansa, kukunin nila kasi ibang disenyo yung Jeep, 'di ba? Philippine car, flagship, something to be proud of. Para ano ang tawag dito? Is it something to be proud of na ito yung achievement ng Pangulo? Achievement, sila nakikinabang sa mga private businessman. Tapos anong sasabihin ng mga tulog? Ay wow, meron na tayong bagong world class, Magnolia Poultry Farm. World class na controlled climate Magnolia Poultry Farm. Magnolia San Miguel ang pinapayaman ninyo dyan. Ayan ang sarap nga ng tawa ni Ramon Ang dyan eh. Bakit? Abay, syempre buong bansa ba naman ang magnitude ng expansion ng kanyang business. Sino makikinabang? Di yan, lahat ng mga nandyan, ang mga kawawa, yung mga farmers, sasabihin ni Marcos, ano sabi niya? Hindi naman sa nakikipagkompetensya ang gobyerno sa mga small scale business ng mga poultry. Anong hindi? Anong lalabas niyan? Anong pipiliin ng ng taong bibilhin nila? Di yung galing sa Magnolia. Bakit? Di maganda kasi yung kanilang facility, properly processed, kumbaga alam nyo, world class nga eh. Di kawawa yung mga maliliit, yung micro business people natin. Pakinggan natin yung sinasabi ni Marcos. That is why I'm pleased that this facility is just the first of the 11 planned provincial locations nationwide under San Miguel Foods Poultry Mega Farm project. That for me is the most important part, is that people realize that this is the way forward. We can no longer depend on the informal production of food in the way that we have depended on for very, very long time. Ano daw? So paano yung mga maliliit na business people, yung micro business people natin, na wala silang sapat na kakayahan, wala silang sapat na fasilidad? So ibig mong sabihin, kayo na ang magbi-business? Tapos yung mga maliliit, obsolete na yun. Tanggalin na yung ganong style, yun lang yung kaya nilang fasilidad. Tapos ipapasok mo yung Magnolia, San Miguel dito, di pinapatay mo yung business ng mga micro industry business people natin. Mr. Marcos, instead na mag-inaugurate ka ng isang proyekto, naturuan, bigyan ng briefing, bigyan ng kapital yung mga farmers natin, sila ang bigyan mo ng pangkabuhayan. Hindi itong malalaking business people na. Magkano ba dito yung parte-partihan? Magkano bang porsentuhan dito? Pinapatay mo na yung mga micro business people natin, Mr. President. Are showing this facilities such as this are showing the way how to do it. We must industrialize our agriculture. Of course, we do not prevent
The backyard growing and yung pag-aalaga ng baboy, ng manok at sa bawat bahay, hindi naman kinukumpetensya yan. Iba ang merkado nito, iba ang market nito dahil ang lalabas dito hindi dadalhin sa palengke dahil naka-process na, dressed na, frozen na. Kaya't yan ang hindi masasagasaan ang mga small producers. At ang napag-usapan namin ni Ramon. Paano mo nasabi na hindi masasagasaan yung mga maliliit na business people dito? Ha? Sa inyo process na. Oo nga, hindi nyo dadalhin sa market kasi process na eh. Diretso na yan. Saan nyo dadalhin? Di doon sa mga malalaking supermarket, sa malls. Diretso na. Samantalang yung mga maliliit, naghihirap pag-process ng ganyan. Tapos andyan kayo kukompetensyahin ninyo yung mga micro-industry. Kawawa na naman ng taong bayan dito. At ang napag-usapan namin ni Ramon is that dapat talaga you have to hindi mag-succeed ito kung hindi mo involve ang local community. Sasabihin ng local community, naglagay sila ng malaking planta rito, meron kaming naramdaman, meron gumandang buhay namin, nagkaroon kami ng trabaho, meron kami ngayong ginagawa, may natutunan kami, gagawin namin ngayon dun sa amin. Okay, nagkaroon sila ng trabaho. Paano naman yung the rest of the Filipinos? Lahat ba ng region, lahat ba ng lalawigan meron yan? Hindi, 'di ba? Whereas kung ang ginawa mo ay para sa ikakaantas ng buhay ng bawat Pilipino. Okay, lahat po ng Pilipino. If this is something for the government or revenue for the government, di-distribute yan sa bawat Pilipino. Pero ito, business ito ng San Miguel. Business ng Magnolia. Paano na yung micro? Akala ko ba bibigyan mo ng importansya yung nasa micro? Yung mga small scale natin. Paano na yan, Mr. President? Actually, hindi na ito bago. Hindi sinasabing world class na climate control. As early as even before, meron ng ganitong fasilidad ang Magnolia. Siyempre mayaman eh. Ngayon, ang pinagkaiba lang ngayon, magba-branch out na sila. Kasi bakit? Pupunduhan ng gobyerno eh. Tingnan nyo as early as 2018, may video tayo dito. Ayan itong video na ito, 2018 pa ito. Ayan dati na yan. Kaya wag sasabihin ni Marcos na isa ito sa kanyang mga achievements kasi matagal na itong merong ganito. Climate controlled ang Magnolia. Alright? Ang ngayon lang, syempre, nagba-branch out lang na sila. Okay? Pinapalaki nila, dinadagdagan nila yung locations. Pero sino ang pupundo? Taong bayan? Gobyerno? Mabuti sana kung ang ipapangalan tignan nyo to. 2018 pa to. Abay, sinong masaya dito? Di yung San Miguel. Kung makita nyo, ito nga 5 years ago. 2018, na-feature na yan. So, ibig sabihin, hindi ito bago. Ano gustong palabasin? Na ito ay bagong proyekto ng gobyerno, tapos sasabihin achievement at makikinabang yung taong bayan, di kawawa yung mga nakompetensya nitong Magnolia na ito. Ramon na ang pamuhor, BBM pamuhor.